So, hello guys, ito yung nangyari bago kami sumapak sa baha. So, ito yung sitwasyon ng store namin. Close muna namin kasi baka may mag-leak ng mga pipe. So, tinanggal din namin yung mga alam namin na maaabot ng tubig. So, nilagay namin sa lahat ng lalagyan. Sinecure namin yung buong area, buong store na walang anything na madadamage kung sakali may tumulo na pipe o may mga leakage. Kasi alam nyo na mga electronic shop yan. So, nag-start na kami maglakad. Pumunta muna kami ng metro. Pagpunta namin ng metro, sobrang crowded guys. As in, wala ka mapupwestohan. As in, sobrang punong-puno. So, ang ginawa namin, pumunta kami doon sa kabilang exit. Tapos, nag-start na kami maglakad dyan. Sobrang dami pa rin tao. Makikita yung mga tao. Nandun na lang nakahiga sa may metro side. So, ngayon, ang ginawa namin, wala talaga kami masakyan. So, trinayin namin maglakad. So far naman yung nilalakaran namin is hindi pa ganun karaming tubig. Pero may mga area talaga na halos hanggang tuhod yung tubig. So makikita mo yung sitwasyon, nakakalungkot kasi maraming mga establishment din yung naapektuhan ng baha. So kung makikita nyo, malayo na yung nalakad namin, yung mga basa na yung sapatos namin dyan kasi wala kaming option wala kaming ibang masasakyan. So, halos hindi lang naman kami yung naglalakad guys. Marami kami. So, hindi mo rin mararamdaman yung pagod. Tsaka nakakatuwa, wala namang mga talagang sobrang daming basura na nakakalat sa kalsada. Ang nakakatakot lang nito guys, kasi yung kuryente is nasa ilalim. So, ang kalaban natin dito is yung kuryente pag tayo may naapakang kuryente na yung live. So, yun ang nakakatakot. Yun talaga yung iniiwasan namin dito. Pero sa awa naman ng Lord, wala naman kaming na-experience na ganun. At nakauwi naman kami ng matuwasay sa pinagdaanan namin. So, ito, kasi dito, doon kami tumatawid sa kabilang side ng area. So, kailangan namin tumawid from here all the way sa other side. So, kailangan namin lumaban dito. Malalim siya hanggang tuhod kasi yung putik, malambot. So, lumulubog yung mga sapatos namin sa lugar na to. So, buti na lang may mga taong mababait talagang tumutulong. Inaalalayan din kami isa-isa. So, ayan, dire-diretso lang. Medyo actually pagod na kami dito Papunta kasi kami ng on passive this time. So, medyo pagod na kami dito. Inaalalayan namin na yung isa't isa kasi delikado. As in. Tapos, si Kuya Darnell, ayan. Yung aking mga kasama, si Joanne, si Marge, tsaka si ate, kasama ko sa bahay. Ayan. Lumulubog talaga yung mga paa namin dyan sa putik. As in. Ayan yung sitwasyon. So, sa part na to, nakikita nyo yung mga pipe na yun. So, hindi naman yan yung sprinkle naman yan ng water pag nagdidilig sila ng mga halaman. Kaya lang kasi, alam mo yun, nakakatakot talaga kasi yung kuryente, yun ang inaalala namin. Pero, sa awa naman ni Lord, wala naman. So, ayan, liliban kami doon sa kabilang side para pumunta kami doon sa may side ng pametro. So, ayan. Ano lang yan, mababa lang naman yan kung tutuusin. Kaya lang kasi, putik nga yung dinadaanan namin. So, ayan. Ngayon, tatawid na kami doon sa kabila. So, ayan. Diba, pahirapan. Kailangan mong lumiban sa fence. Tapos dito guys, mga nakasabay kami din ng mga naglakad ng same area sa MOE. Yung iba galing pa ng IBN. Yung mga galing pa ng Jebel Ali. So, sobrang disaster talaga siya. Pero, sige lang, wala kasi naman ma-stuck tayo sa mall na kinabukasan pa uuwi. Okay naman siya, at least nakita rin namin yung sitwasyon. Hindi lang yung lakad-lakad.
tinatanungan namin yung mga driver dyan na nakakasabay namin kung anong oras ba sila nandun sa pila ng traffic. Sabi nila sa amin, hanggang 2 o'clock. 2 o'clock in the afternoon daw. Itong time na to, nasa around 9 o'clock na to. So, ibig sabihin, almost 6 hours na silang nasa kalye. Kasi sobrang stranded. So, sa area na to, sobrang taas yung tubig. Ito na yung on passive. So, nakikipaglaban na rin kami dito sa baha kasi medyo malakas na yung agos kasi marami rin yung sasakyan na dumadaan. So, yung wave ng sasakyan, yung pinaglalaban namin kasi medyo may current. Tapos, ang nakakatuwa dito guys, meron kaming talagang sobrang hindi na namin kaya dito. Pagod na maglakad. Pero, kailangan mo pa rin maglakad kasi tayo pa rin may mga nasa likuran mo. Ganun. So, ang ginawa namin dito, talagang nangatok na sila ng kotse. Baka naman pwede po kami na makisabay kasi sobrang pagod na. Parang makikisabay naman hanggang saan lang. Tapos, nakasakay kami ng matagal hanggang sa may Dubai Mall area para doon sa Dubai Mall area bumaba na ulit kami kasi nga ganito yung sitwasyon, hindi kami itong tunnel na to isarado kasi ganito yung sitwasyon. Nung mas maaga-aga pa, mas marami pang sasakyan yung na nakalubog dyan. Pero tingnan mo naman guys, yung mga buses lubog, ang dami talagang sasakyan na lubog dito sa part na to. Nakakalungkot din namang isipin, sana maayos naman yung mga tao dito, hindi naman sana sila na-stuck sa ganitong baha. Ngayon, tinatry nilang i-move yung ibang sasakyan kasi medyo bumababa na yung ng tubig dito eh. So, eto, nalampas namin after namin maglakad ulit ng siguro 1.5 hour. Ayan, pinasakay kami. Nakahanap ulit kami ng isang kabayan. Pinasakay kami hanggang sa Makawi na kami. Shout out kuya, napakabait mo. Thank you sa pagpapasakay sa amin. Salamat guys sa panonood hanggang huli. So, see you for the next vlog.